Part 92, Gretchen. Kung noon duda lang ang meron siya, ngayon mas sigurado na siya sa hinuha niya. May mali talaga sa inihatid na balita ni Warren Okomori na wala na si Helena Isolde Okomori. Colin, nandito ka pala. Boses ni Grandma Hermania na pumukaw sa atensyon nila. Tinigilan niyang muna saglit si Warren na bahagyang namutla at lumapit kay Grandma Hermania. I'm sorry for your loss, Grandma. Matapos kausapin ng matandang Okamori, lumapit na siya sa auditorium para magsindi ng insenso. Kung siguro na buhay lang si Helena, halos hindi nalalayo ang edad nito sa kanya. They are in the same generation to be exact. Napasulap siya sa morning hall dahil walang katawan ni Helena ang natagpuan. Nagpagawa ng isang maliit na kabaong ang mga Okamori para sa babae. Hello mga ka-Ashlon, kamusta na po kayong lahat? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroon. Ngayon nga, pag-uusapan natin ang tungkol sa nawawalang si Helena. Bakit nga ba ito nawala na parang walang bula? Naku, parang may twist na magaganap. Lalo na ang misteryosong pagkawala ni Helena. Sa tingin niyo mga ka-Ashlon, buhay pa kaya ito? Huwag na nating papatagalin pa ang istorya. Mabuti pa ituloy na natin. Sa loob ng maliit na kabaong ay ang mga damit at sapatos na suot ni Helena nung maliit pa ito. May mga paint brushes din at electric piano. Sandaling natigilan si Demetrio. Naalala niya, marunong tumugtog si Gretchen ng electronic piano at nataon pa na magkasing edad ang asawa niya at ang apo ng mga Okamori. Nasa ganon siyang kaisipan nang makarinig siya ng isang pamilyar na boses sa likuran niya. Colin! Agad siyang bumalik sa kasalukuyan at nakita si Bianca na papalapit sa kanya. Mabilis na nawala ang kalmado niyang ekspresyon at napalitan ng galit. Anong ginagawa mo dito? Kulang pa ba ang ginawa ko sa iyo kahapon? Mabilis na natigil sa pagkakpang si Bianca na papalapit sana sa kanya. Nang makita ang galit pa ring ekspresyon ni Colin, hindi niya maiwasan ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Alam kong galit ka sa akin pero inaanak ako ni Grandma Hermania, kaya natural lang na nandito ako ngayon. Naglagay ng maraming chrysanthemum sa gilid ng kabaong si Bianca. Nang makita niya ang mga laruan ni Helena sa kabaong, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sobrang bata pa ni Helena para mawala sa mundong to, tapos ang dami pa niyang pinagdaanan. Bilang parang kapatid niya, hindi ko mapigilan ang sarili ko na malungkot. Kunway umiiyak na sambit ni Bianca, kahit wala namang maski isang buti ng luha sa mga mata nito. Agad na napaismed si Demetrio sa inaasal ni Bianca. May nakapagsabi na ba sa'yo na hindi ka marunong umarte kahit artista ka? Ilang beses lang kayo nagkita ni Helena, Bianca. Hindi ba't nagmumukha ka ng plastic sa kalungkutang pinapakita mo ngayon? Natigilan naman si Bianca. Nais niyang magpaliwanag pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Mabuti na lang at biglang nagsalita si Grandma Hermania. Colin, tama na yan. Agad namang lumapit si Bianca kay Grandma Hermania at yumakap sa matanda. I am so sad after hearing this news, Grandma. Wala na talaga si Helena. Nalulungkot namang napatitig si Grandma Hermania kay Bianca. Kung tutuusin, matanda lang to ng konti kay Helena. Kahit minsan lang magkasamang dalawa, magkasundo naman ito noon. Noong mga panahon, nagwawala ang apo niya. Nagkataon na nag-aaral ng piano si Bianca sa mansyon ng mga Okomori. Masyadong nalungkot si Hermania sa pagkawala ng kanyang apo. Si Bianca ang pumuno ng kahungkagan sa puso niya. Halos lahat ng kapamilya niya hinahanap si Helena habang mag-isa lamang siya sa mansyon. Kahit papaano, sumaya naman siya kasama si Bianca. Habang magkasama sila, lumaking mabait at magiliw si Bianca kaya nagustuhan niya ito. Tinuring niya na tong apo kaya naman kapag umiiyak to, nasasaktan na rin siya. Huwag kang umiyak, Bianca. Nandito si Grandma para sa'yo, ani Hermania at marahang hinagod ang likuran ng dalaga. Thank you, Grandma. Mahal na mahal ko po kayo. Puno ng emosyon niyang sambit, subalit nang magkasalubong ang mata nila ni Colin, hindi niya mapigilang isubsob ang kanyang mukha sa hita ng matandang Okamori dahil sa takot. Matapos nang nangyari kagabi, nagkaroon na siya ng takot kay Colin. Nang makita niya ang mga mata nito ngayon ay hindi na siya nagsalita pa at wala na rin siyang ginawa. Huminga na malalim si Demetrio para pakalmahin ang sarili niya. Hanggat maaari ayaw niyang masira ang memorial service na pinaghirapan ng mga Okomori. Alam naman ni Hermania na wala doon ang katawan ng kanyang apo at for formality na lang ang ginawa nilang memorial service para ipakita ang pagluluksa nila.
Habang nakaupo sa kanyang wheelchair, isang tao ang pumasok sa isipan niya. Nilingan niyang tingin sa paligid at unti-unti, napasimangot ng di niya mahagilap ang mukhang hinahanap niya. Bakit wala siya dito ngayon? Who are you talking about, Grandma Hermania? Nagtatakang tanong ni Demetrio. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng matanda. Ang isa pang taong may malaking koneksyon kay Helena, Colin. Dapat naririto siya lalo pat memorial service to ng apo niya. Matapos niya makapimpara ng kontrata, nagpaalam na si Gretchen kay Sir Arman. Sakto at malapit lang mag-alas 5 pa ng hapon. Balak niya magpasa ng resignation letter sa Dynamic Luxury para mas mapadali ang pag-alis niya sa kumpanya ng kanyang asawa bago nito malaman ang mga balak niya. Naglalakad siya sa labas na makasalubong silang muli ni Sir Sebastian. Agad nang umiti ang matandang lalaki nang makita siya. Maraming salamat nga pala ulit, Sir Sebastian. Magiliw niyang sambit. Walang anuman, iha. Anito sa malumanay na tono. Aalis na po ba kayo? Tanong niya nang mapansin na malapit na rin to sa exit. Naglakad-lakad lang para makalanghap ng sariwang hangin, iha. Mataman niyang pinagmasdan si Mr. Isolde kahit pa nakangiti ito sa harapan niya. May nababanaag siyang lungkot sa mga mata nito na pilit itong itinatago. Muli niyang naalala ang mag-awi ang lalaki sa Dynamic Luxury para bumili ng sasakyan. Kung bibilangin, ngayong araw ang sinasabi nito na kaarawan ng asawa nito. Subalit nagtataka siya kung bakit naroon pa rin ang lalaki sa kumpanya. Di ba't dapat kasama na nito ang sariling asawa at nagse-celebrate? Hindi kaya nito nagustuhan ang sasakyan na inialok niya? Pinigilan man ni Gretchen ang sarili niya pero di niya pa rin maiwasang magtanong. Bahagya namang nasurpresa si Sebastian na naalala pa ni Gretchen ang tungkol sa bagay na yon. Gayunpaman, malungkot nang umiti si Sebastian bago napatingin sa kawalan. Of course, nagustuhan niya. Kung naririto lang siya ngayon, sigurado ako magugustuhan niya ang kotse na inialok mo sa akin. Pero wala na siya. 3 taon nang nakakaraan mula nang tuluyan siyang namayapa at iniwan akong mag-isa. Hindi inaasahan ni Gretchen na ganito pala ang istorya ng matandang lalaki. Buong akala niya buhay pa ang asawa nito kaya ito bumili ng regalo. Nakaramdam tuloy siya ng konsensya para bang hinalungkat niya ang malalim na sugat sa puso nito. Napatingin siya sa malungkot na bulto ng matanda. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya pero maraming bagay ang tumatakbo sa isipan niya habang nakatingin dito. Mukhang mahal na mahal talaga nito ang sariling asawa. Nakakalungkot lang isipin na hindi na sila magkakasama pang tatanda. Hindi ba naman nakakalayo si Mr. Isolde sa kanya nang lumapit sa kanila ang bodyguard nito. Mr. Isolde, may nangyari pong aksidente sa daan kaya gitgitan ng traffic. Kung dadaan tayo sa ibang kalsada, aabot pa ng 4 na oras bago tayo makakarating sa pupuntahan natin. Problemado nitong anunsyo. Mas lalo pang bumukas ang kalungkutan sa mga mata ni Mr. Isolde kaya hindi niya na naiwasan pang sumabat. May pupuntahan po ba kayo, Sir Sebastian? Mapait nang umiti ang matanda. Well, bala ko sanang pumunta sa memorial service na isang taong malapit sa akin. Napatango-tango si Gretchen. Kaya naman pala malungkot ito sa kabila ng ngiting ipinapakita nito sa kanya. Bukod pa sa memorial service ng isang mahalagang tao sa buhay nito, kaarawan pa ng namayapa nitong asawa. Nalulungkot na rin siya para sa matandang lalaki. Para bang pinipiga ang puso niya habang pinagmamasdan ito. Mr. Isolde, kung mamarapatin ninyo, pwede ko po kayong dalhin sa pupuntahan ninyo. Bahagyang nasurpresa si Mr. Isolde, pero maya-maya lang ay ngumiti. Paano naman tayo makakarating doon ng mabilisan, gayong hindi basta-basta makakalusot ang mga kotse at bus sa daraanan? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Gretchen. May electric scooter po ako at kompleto ko sa mga papeles. Hindi nyo kailangan mag-alala, ako na pong bahala sa inyo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa bibig ng matandang lalaki. Kung nais mo talaga akong ihatid, mukhang hindi ako tatanggi, iha. Mula sa kumpanya ng Isolde Pictures, dinaanan nila ni Kendra ang kanyang scooter na nasa kanyang apartment. Mabuti na lang at hindi ganon kalayo mula sa kumpanya nito ang tinutuluyan niya. Mabilis din magmaneho si Kendra kaya madali lang nilang narating ang lugar. Hindi pa kailanman nakasakay ng scooter si Sebastian. Kinabahan pa siya na makitang hinarang sila ng mga traffic enforcer sa daan. Iha, anong gagawin natin? Nag-aalala niyang tanong. Huwag po kayong mag-alala, Sir Sebastian. Konting inspeksyon lang naman ang gagawin nila. Kasual na tugon ng babae.
Gaya nga ng sabi nito, tiningnan lang ng mga enforcers ang rehistro at lisensya ni Gretchen. Sinipat din nila nito ng tingin kapag nakasuot ba sila ng sapatos at helmet. Maya-maya hinayaan na sila nitong umalis. Napatango-tango naman siya. So this is how it works, huh? At natutuwa siya sa bagong experience na ipinamalas ni Gretchen sa kanya. Riding with her in her scooter seems so refreshing to him. Yun bang tipong nakaramdam siya ng kahihiyan kahit na hindi naman siya nakakulong? I find you interesting, Gretchen. Pakiramdam ko masaya kang kasama. Hindi niya mapigilang sambit. Yan din ang sabi ng iba, kaswal na tugon ng babae. Hindi na sumagot pa si Sebastian pero may nakapaskil namang ngiti sa labi niya habang titingin-tingin sa mga tanawin sa labas. Mas masaya parang sumakay sa scooter kaysa sa kotse niya kahit na bahagya siyang pinagpawisan dahil mainit ang panahon kahit na hapon na, hindi yon nalintana ni Sebastian. Nagpatuloy siya sa pagbibigay direksyon kay Gretchen papunta sa destinasyon nila at nagpapasalamat siya na nagpresenta itong ihatid siya. Dahil hapon na gitgitan niya ang traffic sa daan. Idagdag mo pa ang aksidenteng nangyari kaya mas lalong sumikip ang kalsada. Pero dahil scooter ang gamit nila, mabilis lang silang nakakalusot mula sa maraming sasakyan. Swabe din at walang kaba kung magmaneho si Gretchen, dahilan para hindi siya nag-aalala para sa kaligtasan niya. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho, iha. Hindi pa naman tayo malalit. Iliko mo lang dyan sa kanan tapos diretso lang. Sundan mo lang yung daan hanggang sa dulo. Ani Sebastian na mapansin ang mabilis na takbo ng scooter. Napatingin naman si Gretchen sa road sign na nakita niya. Hindi po ba't labas na ito sa syudad? Tumango naman si Sebastian. Dito na kasi nakatira ang pamilyang pupuntahan ko. Bahagyang natigilan si Gretchen. Bukod sa malayo na sila sa syudad, malago ang kakahuyan sa bawat gilid ng daan, dahilan para makaramdam siya ng kaunting takot. Dito din ba gaganapin ang memorial service na sinasabi ni Sir Sebastian? Agad na sumagi sa isipan niya ang isang sementeryo sa gitna ng kagubatan. Nakakakilabot naman pala. Maliit lang ang scooter niya, hindi kaya sila magkakaproblema sa daan? Isa pa, hapon na. Mamayang konti lang magagabi na. Ganitong oras ba nila gaganapin ang memorial service? Nakakatakot naman kung ganon. Lihim siyang napailing. Di bali na, may kasama naman siya. Sa bawat na paliwanat na inaakala niya na makita niyang lugar na pupuntahan nila. May sycamore trees na nakatanim sa bawat gilid ng daan. Nalalagas ang mga dahon nito at habang dumadaan sila, nahuhulog ang mga yon na tila paru-paro. Hindi takot ang nararamdaman niya kundi pagkamangha. Daig pa niya ang nasa ibang bansa. Natanaw niya ang naglalakihang white building na natatakpan ng red bougainvillea sa malawak na balubundukin. Mukha tong isang palasyo ng matamaan ang panghapong sikat ng araw na mas lalong nagpamangha sa kanya. That's the Okamori Villa. Nakangiting sambit ni Mr. Isolde na nakakuha ng kanyang atensyon. Okamori Villa? Mahina na yung sambit. Yes, at pag-aari nila tong buong lugar na nakikita natin, maging ang mga hindi pa naaabot ng ating mga mata. Umawang ang labi ni Gretchen sa pagkasorpresa. Ibig niyo pong sabihin ay ang misteryosong Okomori family ang nagmamay-ari nitong lahat? Hindi makapaniwala niyang wika. Muli, tumango si Sir Sebastian. Natumbok mo. At ang memorial service na dadaluhan ko ay isang membro ng pamilya ng mga Okomori Gretchen. Hindi na nakabawi pa si Gretchen sa pagkamangha na nararamdaman niya. Totoo nga na masarap maging mayaman. Noon, pangarap niya lang magkaroon ng isang bahay na may sariling kwarto, salas at kusina. Napagtanto niya ngayon kung gaano kasimple ang pangarap niya. Aakalain mo ang pagmamay-ari ng mga Okomori ang buong lugar mula sa paanan ng bundok pataas at nagtayo pa na isang malapalasyong tahanan. Habang papalapit sila, natanaw ni Gretchen na isang malaking itim na gate ng villa na may soft brown na tiles. Pakiramdam niya nakadungo sa kanya ang mga bulaklak na nasa taas ng pader at sumasayaw pa sa mahinang ihip ng hangin. Nandito na tayo, anunsyo ni Sebastian. Huminto ang scooter sa tapat ng isang malaking gate. Naunang bumaba si Sir Sebastian sa scooter at sumunod naman siya. Sa labas pa lang siya, natanaw niya na ang napakaraming luxury cars na nakapark sa malawak itong bakuran. May 2 stone lion sa bawat gilid ng gate at dahil nakabukas iyon, natanaw niya ang nagagandang orchid sa loob. Namilog pa ang kanyang mga mata nang makakita siya ng mga Shenzhen Norix orchids.
Sa pagkakaalam niya, nagkakahalaga na lampas 11 million ang bawat isa na naturang bulaklak. Napatingin siya sa mga bato na design ng pathway papasok. Nakapanood si Gretchen ng documentary tungkol sa Chanwang Stones. Crystal clear ang kulay ng bato at nagkakahalaga din ng milyon gaya ng orchids na tanim ng mga Okamori. Ngayon, masasabi niyang di lang basta mayaman ang mga pamilya ng Okamori, kundi sobra-sobrang yaman talaga. Subalit ang napakagarang mansyon ay kasalukuyang nagluluksa at sa hindi may paliwanag na rason nakaramdam siya ng paninikip ng kanyang dibdib na para bang pinipiga ang puso niya sa sakit at unti-unti siyang binabalot ng kalungkutan. Mariin siyang napapikit na para bang may nais ipakita ang kanyang isipan, subalit hindi alam kung paano yun mapapalabas para makita niya. Her heart felt a sense of deja vu. Sigurado siyang yon ang unang beses na nakatapak siya sa lugar, pero bakit sobrang pamilyar yon sa kanya na parang maiiyak na siya sa pinaghalong pangungulila at saya? Ilang sandali pa sumagi sa isipan niya ang sinabi ni Kendra tungkol sa nawawalang apo ng mga Okamori. Hindi kaya ang babae ang pinagluluksaan ng buong pamilya ngayon? Napatikim siya bago tumingin kay Mr. Isolde. Para kanino po ba ang memorial service na gaganapin, Sir Sebastian? Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Sir Sebastian bago nagsalita. Ang nawawalang apo ng mga Okamori, iha. Kung nabubuhay lang siya ngayon, magkasing edad lang kayo. Pero nawala siya nung 4 na taong gulang pa lamang siya. Pinaghahanap siya sa loob ng mahabang panahon hanggang sa nalaman na lang ng buong pamilya na wala na siya. Hindi sigurado si Gretchen kung guni-guni lang niya ang lahat pero may malalim na kahulugan ang buong hininga na pinakawalan nito, pati na ang kalungkutang namayani sa ekspresyon ng matandang lalaki. At sa mga narinig niyang kataga na lumabas sa bibig nito, para bang may hindi basta-basta tong koneksyon sa apo ng mga Okamori. Isang malalim na koneksyon at hindi yung tipong kakakilala lang. Ilang sandali pa naalala niya ang kwento ni Kendra na bukod sa mga Okamori, may isa pang pamilyang may malaking koneksyon kay Helena, ang mga Isolde. Mukhang sina Sir Sebastian at Sir Arman ang mga yon. Kaya naman pala nasa tuktok din ang Isolde Pictures noon pero bigla na lang tong bumulusok pababa. Siguro nawala ang focus ng pamilya sa business nito dahil naaapektuhan din ng mga to sa pagkawala ni Helena. Hindi mapigilan ni Gretchen ang mainggit kay Helena Okamori. Sobrang daming kamag-anak ang naghahanap at nagmamahal sa kanya. Hindi gaya niya na halos itakwil na ng sarili niyang mga magulang at pinagkakaisahan pa ng mga kamag-anak niya. Nang napasulap si Gretchen sa ilan pang luxury car na dumating, pakiramdam niya nakakaistorbo lang siya sa lugar. Huminga siya ng malalim bago humarap kay Mr. Isolde. Sir Sebastian, naihatid ko na po kayo sa destination ninyo. Mauuna na po siguro kung umalis. Magalang niyang paalam sa matandang lalaki pero agad naman umaling si Mr. Isolde at pinipigilan siyang makaalis. Bakit di mo na lang ako samahan sa loob? Halos magkasing edad lang naman kayo. Pwede mo siyang bigyan ng bulaklak sa morning hall. Sigurado kong matutuwa siya sa'yo, gaya ng nararamdaman ko. Nako, mukhang exciting ang mga kaganapan. Sa tingin niyo mga ka-Ashlon, bakit kaya tila pamilyar ang lugar na iyon kay Gretchen? Naranasan niyo na ba minsan yung feeling na parang nangyari na to? Yung tipong may pakiramdam kayo na narating niyo na yung lugar? Pamilyar ang nasa paligid pero hindi kayo sigurado. At ngayon, si Gretchen ganito ang nararamdaman. Naku, hindi kaya... Comment down below mga ka-Ashlon kung pareho tayo ng iniisip. Mukhang may misteryo sa buhay ni Gretchen. Pakaabangan ang mga susunod na kabanata.